Nagbubukas ang pelikula sa isang shaman na nagngangalang Hwarim at ang kanyang apprentice na si Bonghil na naglalakbay mula Korea patungong Los Angeles. Ipinatawag sila ng isang kliyenteng nagngangalang Park na isang mayamang negosyante. Bagamat ang lalaki ay Korean ethnicity, ang kanyang pamilya ay umalis sa bansa ilang siglo na ang nakalilipas at nagsimulang mamuhay sa Amerika. May kakaibang sakit pala ang kanyang bagong silang na anak at sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi pa rin nila ito napagaling. Pagdating nila, dumiretso ang mga shaman sa ospital para salubungin ang asawa ni Park. Ang babae ay hindi naniniwala sa mga supernatural na bagay ngunit hinahayaan pa rin nilang makita ang kanyang anak. Pagkatapos ay pumasok si Hwarim sa ward ng sanggol at agad na nakita ang madilim na enerhiya. Inihayag niya na ang kaguluhan ay sanhi ng mga ninuno ng bata na ikinagulat ng ina. Nang maglaon, bumisita ang mga shaman sa bahay ni Park upang pag-usapan ang sitwasyon. Kasunod ng maikling pagpapakilala, inihayag ni Park na ang panganay na anak sa kanilang pamilya ay palaging nagdurusa. Ang kanyang ama ay paralisado at ang kanyang nakatatandang kapatid ay ginawa ay hindi dapat gawin sa isang mental hospital. Inihayag din niya na ang kanyang asawa ay nakunan ng ilang beses bago ipanganak ang batang ito na patuloy na may sakit. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Hwarim na kilala ito bilang grave calling na nangangahulugang ang sanggol ay pinagmumultuhan ng multo ng lolo ni Park. Sinabi niya na ang kanyang lolo ay inilibing sa maling lokasyon at dapat nilang ilipat ito o sunugin siya para maging abo. Sinabi ni Hwarim na hindi niya ito magagawa ng mag-isa at nangangailangan ng tulong ng iba, nagagastos ng malaking pera. Gayunpaman, walang pakialam si Park sa pera at handang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Sa sumunod na eksena, bumalik ang mga shaman sa Korea at kumuha ng 2 pang tao para sa misyon. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang isang matandang lalaki na nagngangalang Sangjok na isang feng shui expert at nagbebenta ng mga libingan sa pinakamayayamang tao. Ang feng shui ay ang sinaunang kasanayan ng pag-aayos ng mga bagay at espasyo upang itaguyod ang pagkakaisa at kasaganaan. Pagkatapos, may isa pang lalaki na nagngangalang Yongjan na isang mortician at nagmamay-ari ng isang punerarya. Pagkatapos makipagpalitan ng kwento, ipinaalam sa kanila ni Hwarim ang tungkol kay Park at ang kanyang malalang sitwasyon. Ang kanyang lolo ay namatay ng mahigit 1 siglo at kailangan nilang hukayin ang kanyang libingan sa isang malayong bundok malapit sa hangganan ng North Korea. Nang malaman ang tungkol sa malaking bayad, agad na sumang-ayon ang dalawa sa plano. Kinabukasan, dumating din si Park sa Korea at nakilala ang grupo. Kakaiba, hiniling niya sa kanila na huwag buksan ang kabaong sa anumang halaga at ipakremate ang kabaong sa lalong madaling panahon. Tutol umano ang kanyang mga magulang at kamag-anak pero gusto niyang ituloy ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Sinubukan ni Sangjok na magtanong sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo, ngunit nag-aalangan si Park na parang may itinatago siya. Pagkatapos nito, sinundan siya ng grupo sa tuktok ng isang bundok. May mga fox sa lahat ng dako at nakita ni Sangjok na kainahinala na may nakalibing sa ganoong lokasyon. Ayon sa feng shui, ang mga libingan at mga fox ay hindi kabilang sa parehong lugar at ito ay itinuturing na isang masamang tanda. Pagkatapos ay sinuri ng grupo ang lapida na kakaibang walang pangalan kundi mga random na mga salita lamang. Sinabi ni Sangjok na hindi karaniwan para sa isang mayamang pamilya na magkaroon ng ganoong pangunahing lapida. Ipinaliwanag ni Park na malaki ang nagawa ng kanyang lolo para sa bansa, kaya ang libingan na ito ay itinayo sa lugar na inirerekomenda ng isang monghe na nagngangalang Gisuni. Iginiit din niya na pinananatiling simple ito dahil napakaraming magnanakaw ng libingan noong araw. Gayunpaman, hindi pa rin ito masikmura ni Sangjok, kaya bigla siyang umalis at umupo sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa ay dumating na ang iba at nagtanong kung ano ang nangyari. Siya ay tumugon na ang lokasyon na ito ay masyadong kakaiba at dapat ay walang libingan na nandito. May nararamdaman siyang masama at nagbabala siya na ang paglipat ng kahit ano mula rito ay maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng lahat. Ngunit isang matatag na si Hwarim ang nagpaalala sa kanya ng maliit na bata at nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Iminumungkahi niya na magsagawa sila ng mga ritual upang itaboy ang anumang sumpa habang inililipat ang libingan. Sa huli, atubiling sumang-ayon ng matanda sa kanya. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa bundok para hukayin ang libingan. Plano ni Hwarim at Bonghil na magsagawa ng isang ritual na kinasasangkutan ng 5 baboy at 5 manggagawang ipinanganak sa parehong taon. Ang ritual ay inilaan upang makagambala sa mga masasamang espiritu habang tumutulong din sa paghuhukay.
Samantala, nagulat si Park nang makita ang kanyang matandang tiyahin na dumating upang saksihan ng paghukay sa libingan ng kanyang ama. Sa pagsisimula ng paghuhukay, binibigkas ni Bonghil ang seremonya na awit at nagsimulang sumayaw si Hwarim na parang freak. Pagkatapos ay isinakripisyo ang mga baboy at kalaunan ay natagpuan ng mga manggagawa ang kabaong. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa matuklasan ng isang manggagawa ang kakaibang ahas na may ulo ng tao sa lupa. Mabilis niyang pinutol ang ulo ng nilalang gamit ang pala, dahilan para mapasigaw ito na parang tao. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang panahon at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabi ni Sangjok kay Park na dapat nilang ipagpaliban ang cremation ngayon at pumayag naman si Park. Dinala ang kabaong sa punerarya ni Yongjan para sa gabi. Nang maglaon, bumisita si Sangjok sa isang nayon malapit sa bundok at nakipagkita sa isang monghe. Nagtanong siya tungkol kay Gisuni, ngunit sumagot ang monghe na hindi pa niya narinig ang sino mang may ganoong pangalan. Nang magtanong si Sangjok tungkol sa libingan sa ibabaw ng bundok, ibinunyag ng monghe na ito ay nabalitaan na puno ng kayamanan. Dahil dito, ang lokasyon ay palaging binibisita ng mga libingan na magnanakaw. Ipinakita rin sa kanya ng monghe ang ilang mga gamit na iniwan ng mga tulisan na nakaimbak pa rin sa kanyang templo. Bumalik sa punerarya, isang mausisa na tagapag-alaga ang nagpatuloy upang buksan ang kabaong. Nahuli siya ng mga shaman sa akto, ngunit huli na, at ang espiritu ng lolo ay namamahala upang makatakas. Naramdaman ni Hwarim na dumaan ang espiritu sa kanya at mabilis siyang nawalan ng malay. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ama ni Park na may kapansanan sa Los Angeles. Hindi nagtagal ay narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagutos sa kanya na buksan ang bintana. Walang muwang na sumunod ang matanda at makikita natin ang refleksyon ng espiritu sa salamin. Makalipas ang ilang sandali, binunot nito ang kanyang atay at pinatay siya kaagad. Sa kabilang kwarto naman, sumasayaw ang nanay ni Park habang nanonood ng TV. Inatake din siya ng espiritu at sa kalaunan ay pinatay siya. Bumalik sa Korea, nagsagawa ng ritual si Hwarim para ipatawag ang espiritu ng lolo sa katawan ni Bonghil. Inaasahan niyang matutunan niya ang mga intensyon nito at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Gumana ang ritual at hindi nagtagal ay sinaniban si Bonghil. Masama niyang idineklara na aalis lamang siya pagkatapos kunin ang lahat ng kanyang mga apo. Sinasabi niya na labis siyang nalungkot sa kanyang pamilya dahil sa pagpapabaya sa kanya nitong mga taon. Samantala, nakatanggap si Park ng tawag mula kay Sangjok na nagpapaliwanag na ang espiritu ng kanyang lolo ay gustong sirain ang bloodline nito. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto at ang lalaki ay nag-aangkin din na siya si Sangjok. Nalilito si Park, ngunit ang tao sa kanyang telepono ay nagtuturo sa kanya na huwag buksan ang pinto sa anumang paraan. Hiniling niya sa kanya na buksan ang bintana sa halip na sinasabi na poprotektahan siya ng kanyang lolo. Si Park ay walang kabuluhang sumunod at pinapayagan ng espiritu na makapasok sa loob. Ilang sandali pa, ang tunay na Sangjok ay pumasok sa silid sa tulong ng mga staff ng hotel. Natuklasan niya na si Park ay sinaniban na ng kanyang lolo at umiinom ng maraming bote ng tubig. Nagsisimula rin siyang magsalita sa wikang Hapon sa kabila ng hindi niya natutunan ang wika. Nag-aalala, si Sangjok ay mabilis na tumawag ng ambulansya, ngunit sa oras na dumating sila, ang sinaniban na si Park ay binali ang sarili nitong leeg at namatay. Nang walang ibang mga pagpipilian, nagpa siya ang mga shaman na sunugin kaagad ang libingan bago ang espiritu ay makapagdulot pa ng karagdagang pinsala. Samantala, sa US, naabot na ng espiritu ang sanggol ni Park at malapit na itong saktan. Tinawagan ni Sangjok ang tiyahin ni Park at humiling ng pahintulot na sunugin kaagad ang kabaong ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Binigyang diin niya na ito lamang ang tanging paraan para wakasan ang pagpatay nito. Ang babae ay nag-aalangan sa una ngunit sa huli ay nagbigay ng pahintulot. Matagumpay na sinunog ng grupo ang mga labi ng matanda kasama ang kabaong. Kasabay nito, ang espiritu sa harap ng sanggol ay nagsimulang sumigaw sa sakit bago tuluyang mawala. Matapos alisin ang mapaghiganting espiritu, ang grupo ay bumalik sa kanilang regular na buhay at ang lahat ay tila normal. Nagsisimula na ring magpakita ng mga palatandaan ng paggaling ang sanggol sa US. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap si Sangjok ng tawag mula sa isa sa mga trabahador na pumutol sa ulo ng kakaibang ahas. Mula nang mangyari ang insidente, siya ay nagkasakit ng husto at palaging pinagmumultuhan. Nang dumating si Sangjok upang salubungin siya, ang manggagawa ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Ikinalulungkot niya ang kanyang mga aksyon at nakiusap kay Sangjok na bumalik sa site at bigyan ng ahas ng tamang libing.
Sa sumunod na eksena, bumalik si Sangjok sa lugar ng libingan at nagsimulang maghukay. Sa kalaunan ay natagpuan niya ang ahas na gumagalaw pa rin kahit naputol ang ulo nito. Ang mas nakakagulat ay may isa pang kabaong sa ilalim ng ahas. Ang kabaong na ito ay sapat na malaki para sa dalawang matanda at patayo ang posisyon. Sa takot, mabilis na ipinatawag ni Sangjok ang natitirang grupo sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal ay dumating sila at laking gulat nila nang makita ang napakalaking kabaong na nakabalot sa makakapal na tanikala at barbed wire. Sa matinding kahirapan, nagawa nilang alisin ito sa site at planong i-cremate ito. Pero dahil madilim na, kailangan nilang maghintay hanggang umaga. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na magpalipas ng gabi sa lugar ng lokal na monghe na nakilala ni Sangjok ilang araw ang nakalipas. Pagkaraan ng ilang oras, nagkita sila ng tiyahin ni Park at nagtanong tungkol sa pangalawang kabaong. Sinasabi ng babae na wala siyang ideya tungkol dito at hinihimok silang gawin ang anumang gusto nila dito. Sa ngayon, napag-alaman na ni Sangjok na ang lolo ay isang taksil na nagbenta ng kanyang bansa noong digmaan ng Japanese at Korean. Siya ay pagkatapos ay ginantimpalaan ng mga Hapones at naging napakayaman. Iniisip ni Sangjok na maaaring ito ang dahilan kung bakit pinarusahan at inilibing ang lalaki sa isang napakasamang lugar. Gayunpaman, ang tiyahin ay umiiyak at ipinahayag na ang monghe, si Gisuni mismo, ay isang Japanese. Kaya, hindi niya maintindihan kung bakit inilibing ang kanyang ama sa isang masamang lugar matapos maging tapat sa kanila. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nagising si Bonghil sa mga kakaibang ingay at nag-imbestiga. Napansin niyang 12 ng atay ng baboy ang natanggal sa kanilang katawan. Makikita din natin ang isang napakalaking figure na lumalamon sa katawan ng monghe sa di kalayuan. Mabilis na ipinatawag ni Bonghil si Hwarim at ang dalawa ay nagmamadaling tingnan ang kabaong at natuklasan na wala na itong laman. Ilang sandali pa, isang napakalaking samurai ang lumapit sa kanya at hiniling na malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsalita ng Japanese si Hwarim at nagpapanggap na subordinate. Naniwala siya sa una at hiniling sa kanya na maghanda ng matamis na isda para sa kanya. Gayunpaman, ang masamang espiritu ay mabilis na nakita ang kanyang panlilinlang at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya. Dumating ang iba sa tamang oras at buong tapang na sinaksak ni Bonghil ang samurai, ngunit wala itong epekto. Sa halip, inatake siya ng samurai at labis siyang nasugatan. Noon lang, narinig niya ang pagtilaok ng manok na nagpapahiwatig na malapit na ang umaga. Nagudyok ito sa samurai na biglang mag-transform sa isang bowl ang apoy at umalis. Pagkatapos, dinala si Bonghil sa ospital sa kritikal na kondisyon. Nang maglaon, bumalik si Sangjok sa lugar ng monghe ng mag-isa at nagsimulang tignan ang mga gamit ng libingan ng mga tulisan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga tao sa nakuhang larawan ay hindi ang mga magnanakaw. Sa panahon ng digmaan, ibinaon ng mga Hapones ang lupa gamit ang mga istakang bakal upang harangan ng enerhiya ng feng shui na itinuturing na puso ng pambansang espiritu ng Korea. Ang mga taong ito ay mga bayani at nasa isang misyon na hanapin at alisin ang mga bakal na stake na ito. Pagkatapos ay bumalik si Sangjok sa lugar ng libingan kung saan natuklasan niya ang katawan ng samurai na nakahiga. Sa susunod na eksena, nakipagkita siya kina Hwarim at Youngjon at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa mga bakal na stake. Batay sa ebidensya, naisip ng grupo na ang espiritu ng samurai ay pinoprotektahan lamang ang bakal na stake. Pagkatapos ay gumawa sila ng halos imposibleng plano upang i-distract ang samurai at sirain ang bakal na stake pagkatapos maghukay ng malalim sa libingan. Napansin ng tatlo na hindi inatake ng demonyo si Bonghil sa mga bahagi ng kanyang katawan kung saan nakasulat ang mga Buddhist na kasulatan. Sa makatuwid, nagpa siya silang takpan ng kanilang buong katawan ng parehong mga inskripsyon. Kinabukasan, tumungo ang tatlo sa bundok para sa kanilang huling misyon. Si Hwarim ay nagsagawa ng isang ritual upang akitin ang demonyong samurai palabas ng libingan. Gumamit siya ng matamis na isda dahil iyon ang hiniling ng samurai noong una niya itong makita. Nang mawala ang espiritu, nagsimulang maghukay ang dalawang lalaki sa libingan para hanapin ang bakal na stake. Gayunpaman, kahit na matapos ang ilang oras ng pagsusumikap, wala silang mahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espiritu ay nag-transform sa isang globo ng apoy at bumaba sa libingan kung saan hinahanap pa rin ni Sangjok ang bakal na stake. Agad siyang naglunsad ng isang pag-atake sa matanda na nasugatan ito ng husto. Ang espiritu pagkatapos ay naghahanda upang kunin ang atay ni Sangjok, ngunit ang iba ay itinapon sa kanya ang isang balde ng dugo ng kabayo na naging dahilan upang siya ay mapasigaw sa sakit. Sa panahong ito, sa wakas ay bumungad kay Sangjok na ang samurai ay ang mismong bakal na stake.
Isang pangitain ang nagpapakita sa monghe na si Gisuni na naglalagay ng espada sa loob ng katawan ng pugot na samurai at ginawa siyang ghoul. Pagkatapos, inilagay doon ang libingan ng lolo ni Park upang magsilbing takip ng relic. Mula sa pangitain na ito, napagtanto ni Sangjok na ang samurai ay gawa sa nagniningas na metal. Ayon sa feng shui, ang tubig ay sumasalungat sa apoy at ang kahoy ay sumasalungat sa metal, kaya ang basang kahoy ay dapat na mapigilan ang nagniningas na metal. Ang matanda pagkatapos ay pumulot ng isang kahoy na patpat, ipinasok ito sa pagitan ng mga paa ng samurai at pinahiro nito gamit ang kanyang dugo. Pagkatapos ay inindayog niya ang patpat patungo sa samurai at inampas siya hanggang sa mawala ang espiritu sa balat ng lupa. Habang nagkakawatak-watak ang katawan ng samurai, nagkamalay din si Bonghil na nasa ilalim ng kanyang kontrol sa ospital. Matapos wasakin ng masamang espiritu, isang sugatang Sangjok ang isinugod sa ospital. Isinalaysay niya na malamang na siya ay mamatay sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya alintana dahil siya ay nasa paligid ng kamatayan sa buong buhay niya at ngayon na ang kanyang pagkakataon. Maya-maya, makikita natin ang iba na umiiyak at nagdarasal para sa kanyang paggaling sa ospital. Bagamat handa ng isuko ni Sangjok ang kanyang buhay, mahimalang gumaling siya ng tuluyan. Ang eksena ay lumipat pagkatapos ng ilang buwan kung saan ang grupo ay bumalik sa ordinaryong buhay. Makikita natin silang dumalo sa kasal ng anak ni Sangjok at habang kumukuha sila ng group photo, dito na rin nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.